dyan ng mga DS, sana nakikinig sila. Kasi mahalaga pati diakono sana para makatulong natin. Mga servants, maipaintindi sa mga kapatid, karoon tayo ng struggle. Parang naramdaman ko yung struggle na kinakapos na yung remittance. Parang hindi na siya sapat yung remittance ng mga distrito. Hindi na sapat yung nakokolekt ako, yung nire-remit ninyo. Kaya nakapangutang ako. Nung una, nakapangutang ako ng milyon. 1.7 yata na utang ko. Pag kulang ang remittance ng distrito, nangungutang po ako. Kasi kumukontrata yan, nag-i-issue kami ng cheque. Captive market namin kayo. Business kasi yan may tubo. Tayo lahat. Mula sa pangasiwaan hanggang sa nagtitinda. May tubo Pabahala dito ang isang cybersecurity expert dahil lahat pwedeng maging biktima. The use of artificial intelligence to create fake images or fake video. And ang interesting thing ngayon is kasama na yung voice. Pwede na i-deepfake yung voice, yung audio. Kung meron kang photo online or may video, lalo na kung may video ka, pwede na yung kopyahin ng AI. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, hindi lang pagbenta ng gamot pwedeng gawa ng fake videos na yun dahil lahat pwede nang imanipula. Pinag-aaral kasi nila yung boses mo through a software. And then they will record words na pwede nang sasabihin na it will make appear na para bang boses ng taong totoong nagsasalita. Delikado ito dahil siyempre, hindi naman yan authorized ng taong ginamit nila yung mukha. Dagdag pa ng isang eksperto, nakakaalarma na baka magamit ang deepfake sa darating na halalan sa pagpapakalat ng misinformation. So as we get nearer the elections, dadami rin yung applications, fake news, propaganda. From a political standpoint, may paalala rin sila sa publiko na mahilig manood ng videos sa social media. Dapat magdadalawang isip ang ating mga kababayan na maraming lumalabas na hindi natin alam kung totoo o hindi. Babala ng mga eksperto, posibleng dumami pa ang mga peking videos at pictures online. Kaya sana itong binabalita ko ngayon, hindi mapalitan ang mga salita at hindi maging biktima ng deepfake.